buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Fruits of Wisdom. Ang karunungan, lalo kung galing sa Diyos, ay dapat maraming bunga. Mabubuti, magagandang bunga, hindi lang para doon sa nagtataglay ng karunungan, kundi para rin sa lahat ng kanyang nasasakupan. Sa patuloy ng pag-aaral natin sa mga karunungan ni Solomon, atin ngayong pag-aaralan ng naging mga unang bunga ng kanyang karunungang kagilagilalas. Fruits of Wisdom. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang nagbibigay ng karunungan at ang mga bunga nito nawa makapagbigay sa inyo ng kaluguran at kaluwalhatian. Patawarin niyo nga po kami, Ama, sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali naming minsay sinasadya at minsan na may hindi napapansin. Linisin niyo po kami, Panginoon, punan niyo po ang aming mga kakulangan, lalong-lalo ang mga masasamang naiisip namin laban sa kapwa. Hugasan niyo po ito ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus at gawin niyo kami ngayong karapat-dapat na humingi ng karunungan sa inyo. Kayo po ang maging tagapangaral, tinig niyo ang aming marinig at ang layo ninyo sa aming buhay ang siyang maganap. Give us health, O God. Restore our well-being, our emotional, physical wellness, and may we worship you with the strength that you give us. Father, we thank you. In the name of Jesus, our teacher, our Lord, and our Savior. Amen. Si Solomon ay ginawang hari at alam natin na siya ay anak ni David na ang buhay ay punong-puno ng giyera kaya naman hindi siya nakapagpagawa ng templo. Pero ito namang si Solomon, siya ang makakapagpagawa ng templo ng Panginoon dahil ang kanyang pamahalaan ay magiging mapayapa at masagana. So he was made king and he received instructions from David. Sino ang dapat mong tangkilikin, sino ang dapat mong pag-ingatan, at sino ang dapat mong alisin sa iyong landas. And so he eliminated many threats, one of that his half-brother Adonijah. Sa pagpapatuloy, babasahin natin ang 1 Kings chapter 3. Solomon signed a treaty with the king of Egypt and married his daughter. Dahil nga matalino itong si Solomon, ang unang-una niyang ginawa, pinatibay niya ang kanyang kaharian. Siya ay pumirma ng kasunduan sa Ehipto, isang napakalaki at makapangyarihang imperyo na kapitbahay ng Israel. May mga kaaway sa north, sa south, sa west. Hindi pwedeng wala kang kaibigan sa iyong paligid. Dahil ang mangyayari, you will have to fight your wars on many fronts. So ang una niyang inasikaso to make peace with a powerful neighbor, Egypt. And so he married the daughter of Pharaoh. Solomon was already wise, even at this point, because marriage meant peace and alliance. Siyempre, kung pinakasalan niya ang prinsesa ng Ehipto, lalo't kung magkaanak siya doon, edi may prince sa kanyang bayan na prince din ng Egypt. Paano naman gegerahin ng king of Egypt, yung isang kaharian na apo niya yung nandun at nakalinya na magmana ng trono? But of course, the priests would later demonize this act because the priest wanted religious homogeneity and perfection para lamang sa kanilang mga katuruan, and they will not stand competition. Kaya later on, we will know that the priests would demonize Solomon's alliances done through marriages. But it was, at the very least, a political act of genius. 1 Kings 3:2-3. At that time, there was no temple for worshiping the Lord, and everyone offered sacrifices at the local shrines. Solomon loved the Lord and followed his father David's instructions, but Solomon also offered sacrifices and burned incense at the shrines.
Hindi naman agad-agad na may malaking templo sa Israel at hindi naman agad-agad na develop yung religious culture ng Israel. Tulad din ng bayan, ito'y unting-unting nabuo. Ganon din yung temple worship, ganon din yung priesthood. So there was no centralized worship at the beginning. 1 Kings 3:4-5. The most important shrine was in Gibeon, and Solomon had offered more than 1,000 sacrifices on that altar. One night, while Solomon was in Gibeon, the Lord God appeared to him in a dream and said, Solomon, ask for anything you want, and I will give it to you. Napakahilig nitong sa Solomon na magbigay ng offering. Kaya nga siya matalino. Alam niya kung anong dapat niyang pinagagagawa sa buhay. At minsan sa isa sa mga paborito niyang puntahan na lugar na pinag-aalayan, doon siya natulog. At ang Panginoon ay kumausap sa kanya sa isang vision na dinaan sa panaginip. So the Lord is pleased with sacrifices, and the Lord gives him a very great deal. Sabi niya, Solomon, ano man ang hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Nakakalitong offer yan. Ano kaya ang ihilingin niya? Alam ng marami sa atin yan. Verses 6-9, Solomon answered, Please make me wise and teach me the difference between right and wrong. Then I will know how to rule your people. If you don't, there is no way I could rule this great nation of yours. Maraming pwedeng hilingin, pero ang hiling ni itong si Solomon, karunungan. Superior, iba yung karunungan. Solomon asked for wisdom to be able to tell right from wrong. Hindi yung pag nanaginip, ang itatanong nyo, ano kayang number ang lalabas sa loto? Hindi number ang hiningi niya. Ang hiningi niya, karunungan para makapamuno ng mabuti. To rule well. Para kanyang makilala kung anong tama sa mali. Kasi bakit ganun? Maraming tao akala yung mali tama. Meron naman mga akala nila yung tama mali. Hindi ba't yan ang pinagmumula ng mga gulo, mga away, kabiguan, pagkalugi? Yung hindi mo nakilala kung alin ang tama sa mali. Sumunod ka sa mali at hindi mo sinunod yung tama, malaking kapahamakan yan. So, may likas na siyang wisdom. At hindi para sa personal na ganansya, karunungan, hindi para sa sarili, kundi para makapaglingkod sa Diyos, makapanguna sa bayan. 10-11, God said, Solomon, I am pleased that you ask for this. You could have asked for to live a long time or to be rich. Or you could have asked for your enemies to be destroyed. Instead, you ask for wisdom to make right decisions. So I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. Na-impress ang Diyos. Bihirang-bihira siyempre ma-impress ang Diyos. Pero naibigan niya ang hiningi ni Solomon. Sabi niya, sa dinami-rami ng pwede mong hingin. Hindi ko humingi ng mahabang buhay, ng kayamanan. Hindi ka humingi na wasakin ko ang mga kaaway mo. Hindi para sa sarili ang hiningi mo. So, ibibigay ko. Patatalinuhin kita ng higit kanino man bago kay sinilang at higit kanino mang isisilang pagkatapos na ikaw ay mabuhay. Napakasarap naman itong usapan na to. Hindi lang basta wisdom ang ibibigay, talagang superior na wisdom. 13-14. I'll also
give you what you didn't ask for. You will be rich and respected as long as you live, and you'll be greater than any other king. If you obey me and follow my commands, as your father David did, I'll let you live a long time. Sabi niya, sa ganda ng hiningi mo, pati di mo hiningi, ibibigay ko. Yun ang maganda sa Diyos, mga kapatid. Hindi nyo na siya kailangang udyukang maging mabuti dahil mabuti na talaga siya. Hindi nyo na kailangang suhulan o pilitin dahil kusa naman siyang mapagbigay. Kahit nga hindi hiningi, ibinigay. So huwag pilitin ng Diyos. Alam niya kung ano ang mabuti. Hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos na gawin ang ayaw niya at di mo naman pwedeng pigilin na gawin ang gusto niya. At karunungan, kahit sa panalangin, ang nananaig. Anong ipapanalangin, anong hindi. Anong mabuting hingin, anong hindi. Napakalugi ng hindi marunong. Kaya lang, hindi nga siya marunong, kaya hindi niya alam na hindi siya marunong. Pero ang dami nawawala sa buhay niya, na hindi niya alam, nawawala pala. Sabi niya, kung ganon, payayamanin pa kita. Higit kanino man. Gagawin kitang dakila. At kung magiging masunurin ka sa akin, tulad ng iyong amang si David, pahahabain ko pa ang iyong buhay. So lahat ng kanais-nais na hindi hiningi, kusang ipinagkaloob. Mga kapatid, ang mga dalangin natin hindi kailangan napakahaba, hindi kailangan nakalista lahat ang kailangan mo. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Sabi niya, even before you ask, God knows. God knows what you need before you ask Him. Ang atupagin mo, magpakatalino, hanapin ang dapat hanapin, at sundin ang kalooban ng Diyos. Para ring sa tao, uriin ninyo ang mga tao sa inyong paligid, mga kapatid. May taong kusang mapagbigay at may hindi. May anak na kusang mapagbigay, merong hindi. Pag ang tao hindi marunong magbigay, yun, pwede mong hingan, lalo't may karapatan ka humingi. Pero pag ang tao mapagbigay na kusa, nauobserbahan mo kahit naman hindi mo hinihingi, ibinibigay. Kahit hindi hinihingi nung kapwa mo, nakikita mo, ibinibigay niya. Ibig sabihin may kusa, huwag kang hihingi sa tao na yun. Kasi kung may kusa ang tao, at kusa niyang hindi ibinibigay ang isang bagay, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay, o hindi niya kayang ibigay, o sa tingin niya, hindi dapat ibigay, o kaya hindi pa oras na ibigay yun. Ang hihingan nyo lang, yung mga makukunat, yung mga walang kusa. Pero ang may kusa, dahil alam nyong may kusa, pati ang hindi niya pagbibigay, sinasadya niya yun. Halimbawa, binigyan niya ang kapatid niyo ng isang regalo, kayo hindi. Marunong pala siya magbigay. Pag hindi kayo binibigyan, sinasadya. So, manahimik kayo. Kasi kung minsan yung humihingi, nakakainisan yun noong may kusa. Parang, may kusa naman ako, ba't humihingi ka sa akin? Ba't hindi mo hintayin magkusa ako? Inip na nga ako, kaya nga it becomes a challenge. Pag may anak kayo na mapagbigay sa inyo, meron kayong magulang na mapagbigay, may kapatid, huwag kayong hingi ng hingi. Antayin nyo na lang, may kusa pala Huwag abusuhin. Tulad ng Diyos, hindi hiningi, ibinigay pa rin. 1 Kings 3:15, Solomon woke up and realized that God had spoken to him in the dream. It answers many of our questions na paano po kinakausap ng Diyos yung maraming tao sa Old Testament? Ayan, isa, through a dream. And then they record it, they tell the scribes, they tell the secretaries, nare-record. He went back to Jerusalem and stood in front of the sacred chest where he offered sacrifices to please the Lord and sacrifices to ask His blessing. Then Solomon gave a feast to his officials. Napansin niyo itong si Solomon, kahit na lang saan pumunta, nagbibigay ng offering,
Kagagaling lang doon sa isang lugar. Pagbalik na naman sa Jerusalem, he made an offering. And not only that, ipinagpiesta niya yung mga opisyales ng kanyang gobyerno. Wise talaga. Because it is wise to give offerings to God. But what was offered to God really was given to the religious leaders. Pag nagdala ka ng mga karne, mga sinusunog yung konti para sa Panginoon, yung iba talaga para sa mga priest. Nagdadala ka ng mga offering, mga oil, kung ano-ano. Ginagamit talaga yun ng mga religious leaders because they serve in the tabernacle, they serve in the worship places. Then why feast for the officials? Because Solomon not only fed the priests, he also fed his officials. So he was generous and supportive of both the religious and the secular leaders of the land. Wala siyang pinapabayaan, both his religious and civic duties. 16 to 28, mahaba-habang kwento. Pero alam nyo na to, re-reviewin lang natin. Isang trial ng karunungan ni Solomon. One day, two women came to King Solomon, and one of them said, "Your Majesty, this woman I live in the same house. Not long ago, my baby was born at home, and 3 days later, her baby was born. Nobody else was there with us. One night, while we were asleep, she rolled over on her baby, and he died. And then while I was asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed, then she put her dead baby next to me. In the morning when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he wasn't my son." "No," the other woman shouted, "he was your son. My baby is alive." "The dead baby is yours," the first woman yelled. "Mine is alive." They argued back and forth in front of Solomon. Dalawang babaeng nakatira sa isang bahay lang, and many scholars suspect that they were prostitutes. And so these women lived together. They did not have families. So pareho silang nanganak, magkasunod, ilang araw lang ang agwat. At nadaganan nitong burarang ina yung kanyang baby, namatay. Nagising siyang patay na yung anak niya, pinagpalit niya yung dalawang bata doon sa katabi niyang isang nanay din, para kunwari, yung baby nung kabilang babae ang namatay. Nung nagising tong isang ina, na-discover niyang patay na yung sanggol na kanyang katabi, pero nung makita niya sa liwanag, hindi naman pala yung anak niya, nag-agawan ngayon tong dalawang babae doon sa buhay. Wala nang may gusto doon sa patay na bata. At nagtalo sila ng nagtalo sa harap ng hari. They argued back and forth in front of Solomon until finally he said, "Both of you say this live baby is yours. Someone, bring me a sword." A sword was brought, and Solomon ordered, "Cut the baby in half. That way, each of you can have part of him." Sabi niya, ang gulo niyong dalawang babae kayo, nag-aagawan kayo sa batang ito, ganun, hatiin natin, putulin natin, para pareho kayo magkaroon. Siyempre, suspense, puputulin mo yung bata. Verse 26, "Please don't kill my son," the baby's mother screamed. "Your Majesty, I love him very much, but give him to her. Just don't kill him." The other woman shouted, "Go ahead and cut him in half. Then neither of us will have the baby." Yung tunay na ina, hindi pumayag. Huwag po. Kahit kanya na yung anak ko, huwag na lang mamatay. Kahit mawala na ako ng anak, mabuhay lang siya. Sabi naman nung hindi tunay na, ituloy na po, putulin na. Para pareho na lang kaming walang baby. Solomon said, "Don't kill the baby." Then he pointed to the first woman. "She is the real mother. Give the baby to her." Everyone in Israel was amazed when they heard how Solomon had made his decision. They realized that God had given him wisdom to judge fairly. Paano mo nga naman ipoprove ang maternity? At least ngayon, pwede ka siguro magpa-genetic test, etc., etc. Pero noon, no. Yun ang tunay na ina. Yun ang mabuting ina.
Kahit mahiwala yung anak sa kanya, mabuhay lang ng mabuti, papayag siya. Hindi katulad ng mga selfish na ina. Anak, huwag ka na mag-aral. Anak, huwag ka nang lumayo. Anak, huwag ka na magtrabaho. Dito ka na lang sa paligid ko para lagi akong may katulong. Yun ang mga mabubuting ama. O anak, gusto mong mangibang bayan, gusto mong magsapalaran, sige. Pero hindi, dito ka na lang. Samahan mo ko mag-araro. Selfishness ng magulang. So pati dito, nakikita natin kung sino yung wise parent or not, ha? Yung hindi baling wala ka na, mamatay ka na, basta nandito ka lang. Compared sa, sige na, magtiis na lang tayo, kung na tayo masyado magdrama, nalulungkot ako, malayo ka, pero buhay ka naman, sige, makabubuti yan para sa'yo. Yun ang mabuting magulang. Fair judgment is a sign of wisdom. Namangha ang lahat, hindi naman nahati yung bata, pero namangha ang lahat sa runong nitong si Solomon. Kasi alam niya ang tunay na magulang, hindi papayag na masaktan ang kanyang anak ng ganon-ganon lang. Magtitiis na lang siya, magtsatsaga na lang siya sa ikabubuti ng anak. Hindi para sa kanyang sariling kasiyahan lamang. So Solomon, amazingly, was accessible to the people. Ang dami-daming tao, may oras magtalo tong dalawang babaeng to sa harap niya. Hindi naman siguro lahat ng kaso, siya mismo ang naguhusga. Pero isa sa mga na-record ito, alam natin ang kanyang ginawang judgment. Kasi ang magagaling ding leader, dapat may access ang mga tao sa kanila. Hindi lang lagi silang nakikinig sa kanilang mga opisyales na puro ang gaganda ng report. Mga tatay na matatalino, dapat ang mga anak nyo may access sa inyo, lalo may pangalawa kayong asawa na stepmother nila. Hindi lang kayo makikinig sa magandang report ng inyong asawa dahil baka naaapi na ang inyong anak. Dapat may oras din kayo nag-uusap. Mga nanay na may mga yaya ang anak, may mga iba nag-aalaga, may access din dapat sa inyo. Kasi baka takot na takot sa pag-alaga dahil sandali lang, wala na naman kayo, hindi na magsasabi ng totoo. May naaapi na pala. Makiramdam. Yung mga Ottoman sultans who were based in Istanbul, for a very long stretch of time, the Ottoman sultans ruled most of the world. May araw na yung sultan na yan nakikinig sa mga sumbong at hinaing ng mamamayan kahit ang sumbong at hinaing ay laban sa kanyang mga matataas na opisyal. Paano niya ginagawa yon? Natatakot yung mga tao magsalita pag nalaman ng mga ibang opisyal. Baka sila pigilan o kaya ay papatay. Sa palasyo, sa Topkapi Palace sa Istanbul, merong malaking bakuran sa gitna ng malaking bakuran ng palasyo. Merong bakuran within the bakuran. Ang lahat ng manggagawa ng palace doon, mga gwardya, mga opisyal, puro bingi. Bingi. Totally bingi. Hindi natin alam kung namimili ng bingi o binibingi yung mga nandun. Kung ano man ang ginagawa, lahat ng opisyal bingi. Bakit po bingi? Kasi merong araw sa loob ng isang buwan na ang lahat ng taong may sumbong nakapila at papapasukin sila isa-isa doon sa bakuran na yon. Yung sultan nakaupo sa loob ng isang kwarto sa gitna ng hardin at yung may sumbong nasa labas, may bintana lang na may mga rehas, malayo pa rin yung sultan para hindi naman siya masaktan kung masama ang balak nitong mga tao. At yung taong nasa labas, inihiyaw niya, isinisigaw niya sa sultan ang sumbong niya. Ano man ang sumbong niya, sasabihin niya, malalaman ng sultan. Bahala na yung sultan kung maniniwala siya, ipapaimbestigan niya o ano. Pero at least nalalaman niya yung sumbong. At lahat ng opisyales, tauhan sa bakuran na yon na malawak, puro bingi. Para walang makarinig ng nangyayaring usapan. Ganon. Hindi ka lang naniniwala sa cordon sanitaire mo, sa mga nakapaligid sa'yo. May access sa mga tao. Ngayon, mas madali na yan, ha? PM me. Di ba? Facebook me,
I-PM mo ang iyong sumbong. Mas dumali. Pero hindi naman lahat, syempre, pinaniniwalaan agad kasi meron namang malisyosong sumbong, may mapanira, may mapanggulo, pero at least nalalaman ng opisyal kung ano ang nararamdaman ng mga taong bayan. At pwede niyang ipaimbestiga kung valid ang mga sumbong. Kasi dapat nararamdaman mo ang pulso ng mga tao. So ang galing niting si Solomon, he holds one day to judge the people, tulad din ni Moses nung araw. Pinakikinggan niya ang mga hinaing hanggang mamamatay na siya sa pagod, kaya pinayuhan siya ng kanyang biyanan, hati-hatiin mo na lang into administrative units. Yung mahihirap na lang na kaso ang dalin sa'yo. Problema kasi pagka mga ganyan, pagka ang mga officials mo sa baba, mga supervisor mo, mga manager mo, ay hindi marunong mag-handle ng problema, lumalaki. Imbes lumiit. Kaya mahalaga rin nalalaman ng top leader kung ano nga ba ang iniisip, ano nga bang itinatanong, ano nga ba ang pinoproblema ng mga tao. Verse 20, there were so many people living in Judah and Israel while Solomon was king, and they seemed like grains of sand on a beach. Everyone had enough to drink, and they were happy. They had enough to eat and drink. So isang bunga ng wisdom, wise leaders brings food on the table. Wise and just leadership make the people happy. It makes happy. Kailangan ng ending masaya ang pinamumunuan. You cannot be perfectly happy, but if you have the basics of life and you are equipped to invent your happiness, then that is good leadership. 21 to 25, summarize na lang natin na napakalaki ng kaharian, napakaraming nasisyahan, at ang lahat ay maligaya sa pamumuno ni Solomon. There was peace in the land. Wise and just rule creates and keeps the peace. Pag matino ang nangunguna, hindi magulo ang mga pinangungunahan. Hindi puro intriga, hindi puro awayan, hindi puro bakbakan. Ganon din ang matitinong magulang. Hindi puro gulo ang mga anak. Hindi puro favoritism ang ginagawa. Ine-eliminate ang lahat ng possible causes of interpersonal troubles. May matitino namang mga magulang na kaya lang talaga mga pasaway yung mga anak. Konti yon, madalas bad leadership ang pinagmumulan ng gulo. Pag tinitingnan nyo ang mga pamilya na ang daming gulo, lagi nag-aaway ang mga tao, hindi matapos-tapos, malaki ang pananagutan ng matatanda sa pamilya na yan. Lalo sa ating bayan na ang matatanda ay may impluensya, pinapakinggan, kung talagang mahilig silang gumawa ng kapayapaan at matitino sila, mapapayapa nila ang magugulo nilang miyembro. Pero pag yung matatanda mismo ang magugulo, sila itong makikitid ang isip at silang mahilig mag-away. Asahan nyo, pag ang magkakapatid na matatanda nag-aaway, pati yung magpipinsan mag-aaway, pati yung mga apo-apo mag-aaway. Ang tunay na katalinuhan ang ibinubunga, kapayapaan, hindi ingay, hindi gulo, hindi debate. Verse 46, Solomon had 40,000 stalls of chariot horses and 12,000 chariot soldiers. We see that wise and just rule is a strong rule. Hindi ka pwede maging makatarungan kung hindi ka malakas. Katulad ng hustisya, si Lady Justice, isang kamay niya may hawak na timbangan at ang isang kamay niya may hawak na sword or tabak. Kasi kung hindi ka marunong magparusa sa mga gumagawa ng mali, walang makikinig sa justice mo. Kaya dapat strong. Nakita nyo nangyari sa Pilipinas? After Marcos, pinabayaan ng lahat ng mga presidente ang ating security, ang ating armed forces. Ayan, sinisiklot-siklot tayo, pinipitik-pitik ng mga kapitbahay natin. Kasi wala, bulok na bulok ang ating armed forces. Ibinenta ang mga bases ng Pilipinas para daw i-upgrade ang armed forces. Naibenta na, pero nasa na pinagbentahan? Hindi pa rin upgrade.
Kaya kinakawa-kawawa tayo. Halos di ka na igalang. West, North, saan pa kaya manggagaling? Sa South, ang daming nakikialam kasi hindi tayo strong. Hindi enough na mabait. Hindi enough na mabuti. Dapat meron ka ring strength to punish wrongdoers. Kasi maraming tao hindi mabait. Maraming tao hindi mabuti. Natatakot lang sila sa parusa kung kaya mo silang parusahan. Pero kung hindi, ang iiral, yung kasamaan nila, aapihin ka lang. Hindi enough yung iiyak-iyak. Hindi enough yung nakikiusap at nakikihingi ng awa. Dapat may kakayahan kang magparusa sa mali. Ganyan din ang mga ina. Hindi enough na iiyak-iyak ka pagka ang mga anak mo nag-aaway. Dapat kaya mong pagsasabunutan at pagsasabukin yung mga anak mo para tumino. Kailangan meron kang lakas. Kasi most people nakikinig lang sa lakas, hindi sa katwiran. Kaya salamat na lang may batas. Kasi kung walang batas, ang mga tao paghaharian ng malalakas. Kaya you should always strengthen and fortify yourself. Diplomacy must be supported by power and might. Dapat, magkaibigan tayo, peace tayo. Pero pag hindi tayo nag-peace, kaya kitang parusahan. Dapat ganun. Hindi yung pag hindi ka nakapag-peace sa akin, edi, sorry ako. Sino makikipag-peace sa'yo? Law of the jungle yan eh. Kaya dapat may kapangyarihan ka. Especially economic power. Gusto mong igalang ka? Gusto mong di ka apihin? Paunlarin mo ang sarili mo. Hindi mo gagamitin sa pang-api ng iba, pero at least di ka pa aapi. Kasi may lakas ka. 1 Kings 4:29-31. Solomon was brilliant. God had blessed him with insight and understanding. He was wiser than anyone else in the world. Solomon became famous in every country around Judah and Israel. So insight and understanding were added to and developed by Solomon. Hindi sapat na binigyan siya ng Diyos ng karunungan, patuloy pa niya itong nilinang, dinevelop, binungkal, inimprove. Marami pong tao naturally talented, pero wala silang ginagawa para yung dati na nilang likas na runong ay umunlad pa, lumalim, tumaas. Kaya tuloy yung dunong nila hanggang doon na lang. At ang problema din sa dunong, pag hindi mo pinapractice, hindi mo dinedevelop, kinakalawang, nawawala ng ningning, hanggang mamaya parang hindi ka na rin marunong. Dapat lagi tayo nag-i-improve. Marunong ka na, magparunong ka pa. Yung iba, matapos ng kolehiyo, kung sakaling natapos, allergic na sa libro. Pag sinabi mo, halika magbasa tayo, ayoko na niya, mati-stress ako pagka nag-aaral. Dapat aral lang tao para yung utak natin lalong tumalino. Dahil maraming naiiba sa paligid, pagka hindi ka nakasabay, siyempre maiiwan ka. Kailangan marunong ka lagi. Nakikinig ka sa marurunong. Pinipili mo yung kausap mo, yung may maidadagdag sa kaalaman mo. Kailangan ng tao laging ini-improve ang likas na bigay ng Diyos. Ano pa ang mga pinagagagawa nitong sa Solomon dahil siya matalino? Verse 32, Solomon wrote 3,000 wise sayings and composed more than 1,000 songs. Galing talaga nito mag-amang David at Solomon na to. Balance na balance. Solomon was literate and was into literature and the arts. Lumikha ng mga awit, mga salawikain, mga bugtong, mga tula. You will recall that David, his father, was a singer and a musician. Isipin ninyo,
Kung hindi ang hawak ay tabak at nakikipagyera, may hawak na musical instrument at kumakanta at tumutugtog. Be a balanced person, like Solomon, like David. Grow, develop physically, mentally, socially, spiritually. Huwag nating pakalawangin ang utak natin. Huwag pakalawangin ang mga talent. Kung macho man ka na nagbubuhat ka ng ganggatangking mga barbells, matuto ka rin magpiano. Matuto ka rin magpinta. Hindi pang babae yun. Pang tao yun. Babae ka man o lalaki. Balanced. Yung mga babae naman, dapat marunong ka rin na malakas ang bisig mo. Hindi yung bubuksan mo lang yung bote ng gamot, Daddy, buksan mo ito, na akala mo kalumpo. Ano sabi sa Proverbs 31? Her arms are strong. Yung ideal woman. Matibay ang loob, matibay din ang katawan. Wala tuloy maipanakod si Daddy. No, kasi malakas siya eh. Hindi maiwan dahil may hanap buhay din si babae. Hindi katulad ng maraming nagtatanong sa akin sa Facebook, ayaw na ayaw ko na po sa asawa ko, pero paano ko naman po iiwan? Wala po akong trabaho. Wala po akong alam kundi maging babae. Anong ibig mong sabihin na maging babae? Nakahilata. Yun lang ang alam mo sa buhay. Gusto mong maging strong, hindi ka rin api-apihin. Di ba, pinag-usapan na natin yon. Be economically strong. Magkaroon ka hanap buhay. Hindi yung wala ka nang magawa, ayaw na ayaw mo na, pero wala ka kasing alam na hanap buhay, kaya nakakabit ka pa rin parang baging. Ang maganda, nandiyan ka dahil gusto mo siya. Nandiyan siya dahil gusto ka niya, hindi yung wala ka na lang kasing choice. You've got to empower yourself. Be a balanced person. Strengthen your weaknesses. Pag meron na, ay ayoko po ng spelling, weakness ko po yan eh. Weakness mo pala, di strengthen mo. Pag lagi mong iniwasan yung weakness mo, di hanggang buhay na lang mo, weakness yan. Pag ang lagi mo lang ginawa ay yung gusto mo, ang pinag-aralan ay yung gusto mo at kaya mo, marami ka nang hindi malalaman. Binabasa mo yung ayaw mo, pinag-aaralan mo hindi mo kaya, para bukas, kaya mo na. Pag may nakakaharap kang pader, huwag kang matakot. Kung hindi mo magiba, akyatin mo. Pero huwag kang pumayag na nililigira ka ng mga pader at nakukulong ka sa buhay. You've got to do something. The people of God were created by God to be winners, to be victors, to be free, not to become prisoners. So kung meron kayong weakness, yun ang sikapin yung mapagtagumpayan. Huwag niyong iwasan ang iwasan. Natatakot ka sa madilim na kwarto, matulog ka sa madilim na kwarto para manalo ka. Kasi pag lagi mong pinagbigyan yan takot, lagi mong sinunod, talo ka lagi. Kaya yung mga pagkain ayaw mong kainin, kainin mo rin. Para marami kang choice. At kahit hindi mo gusto, at least panalo ka, nakain mo siya. Kailangan ng tao hindi papayag na lagi nilang palit ng palit ang kanyang utak at palit ng palit ang kanyang mundo. Verse 33, again about Solomon, he could talk about all kinds of plants, from large trees to small bushes, and he thought about animals, birds, reptiles, and fish. Pinagsama-samang botany at zoology, pati biology and sciences, pinasok ni Solomon. Para siyang si Jose Rizal. Kahit saan mo ilagay, nagpapakatalino at nagpapatalino. Si Jose Rizal itinapon ng mga Kastila sa dapitan kasi nung araw pagka layo-layo nun, na pagka inilagay ka doon para ka itinapon, anong ginawa niya? Nagmokmok ba siya doon? Naglungkot-lungkot? No. Nagturo ng mga bata doon ng wikang Kastila, nagturo ng botany, nagturo ng zoology, ng gamot, gumawa ng mga waterworks, street lighting systems, nangolekta ng mga paru-paro, ng mga halaman, idinrowing, ipinadala sa Europa, pinadala sa mga ibang mga kaibigan niyang sayantipiko.
Kahit saan ka ilagay, kung marunong ka na improve ang buhay mo, may magagawa ka. Meron at meron. Hindi lang lugar, kahit ilagay ka sa sitwasyon na nasa bahay ka lang, o nasa kung saan ka lang, o kaya sa sitwasyon na may sakit ka ngayon, may karamdaman, kahit anumang lugar na parang nagkukulong sa'yo o kalagayan sa buhay, dapat kang umimbento ng saya. Dapat kang umimbento ng katuturan para hindi ka magreklamo sa buhay at magkaroon ng bungang maganda san ka man malagay. Pananagutan mo yon, walang pwedeng gumawa nun para sa'yo, kapatid. You've got to invent and create your own happiness, your fruitfulness, and your strength. Dahil sa galing ni Solomon, naging bantog siya, verse 34. Kings all over the world heard about Solomon's wisdom and sent people to listen to him to teach. Magagaling din yung mga ibang king sa paligid. Di man nila maiwan ang kanilang kaharian dahil sa kanilang pamamahala. Nagpadala sila ng mga marurunong na representative para pumunta kay Solomon at makinig sa kanya mga pangangaral. Sabi niya, eto, magpunta kayo kay Solomon. Etong straw, magdala kayo maraming straw. Bakit po straw, Your Highness? Istrahin yung utak niya. Kailangan malaman natin ang mga iniisip niya, malaman natin ang mga sinasabi niya, isulat nyo, i-text nyo agad sa akin. Kailangan matuto rin ako sa Solomon na yan. Marunong sila. Alam niyo yung mga tao hindi marunong, pag nakarinig ng ibang marunong, naiinis sila, ayoko kausap yan, nakaka-nosebleed. Ay, alam mo na agad, di ka marunong ha, pag ganun ka. So, suriin ang sarili. Pag meron ayoko kausap yun, di ko maintindihan. Di ka marunong. Pero pag hindi ko maintindihan, tatanungin ko nga uli kung ano ibig sabihin niya. Diba? Nakikinig ka. Biruin mo, ang dami mong matututunan sa kanya, yayaman ang iyong utak. So pag may nagsasalitang marunong, please lang, kung hindi kayo mas marunong, keep quiet. Makinig. Para kayo makinabang. Idadaldal kayo ng dadaldal, ang nadinig nyo rin yung sarili nyong boses. Diba? Sarili nyong kakitiran, ang papasok sa sarili nyong tenga, di umikot lang yon, bumalik lang. Kailangan marunong ka manahimik. Makinig. So other wise monarchs sent ambassadors and scholars to learn from Solomon. Ganon din yun, yung alam mo, nakikipag-Facebook ka, follow ka ng follow kung kani-kanino. Kanino mga post ka nagpapabasa? Ano-anong mga karunungan o kamangmangan ang ipinapasok mo sa iyong utak? Siyempre, garbage in, garbage out. Tandaan nyo ito mga kapatid, ha? Pagpasok ng pasok sa tenga, lalabas sa bibig nyo. Yun din yun. Kaya pinipili mo. Lesson from the monarchs around, get and bring knowledge home. Huy, may marunong pala doon si Solomon. Pumunta ka doon, ambassador, at iuwi mo sa atin ang kanyang karunungan. Yung mga tao sa mga maliliit na mga bayan, mga bukid-bukid, baryo-baryo, send your children, send people to learning centers. At pag natuto ka naman, uwi, balik, para ibalik mo ang karunungan. Para mapayaman mo ang iyong bayan. Hindi katulad ng mga iba nating ipinapadalang scholar sa ibang bansa para rumunong. Pagdating doon, magti-TNT na, di na babalik. Kanila na yung karunungan, hindi na ibalik sa bayan. Gaano karami mga scholar ng bayan, pinaaral ng mga mamamayan at mga buwis ng Pilipino, ang mga taga-UP at mga iba pa mga public school systems, pinag-aral ng pera ng bayan, mag-a-abroad at di na babalik kahit kailan, di natin pinapakinabangan. Yung runong nila na nasanay dito sa ating magagaling na eskwelahan, pinapakinabangan abroad. Siyempre, meron din naman sila mga personal na pangarap na pwedeng matupad, pero dapat may inuuwi ka. Kaya ngayon may mga programa ng gobyerno natin, balik scientist.
Maganda yung programa na yan, ha? Yung mga pinag-aral natin abroad, mga naging scientists abroad at umasenso pa ng umasenso doon, they come here, they serve for 2 months a year, or they come for several months, every 3 years, nagtuturo, nagle-lecture, may technology transfer. Dapat magbalik ka ng karunungan sa iyong bayan. Ngayon, mga kababayan, kababaryo, kanayon, kabukid, kung meron kayong mga ipinadala na nag-aral sa ibang lugar, at madalas mga young people yon, mga kabataan, pag umuwi naman sa inyo, pakinggan nyo naman para kayo rin matuto. Hindi yung gusto nyo pagbalik nila parang hindi pa rin sila mangangatwiran, hindi pa rin sila magsasalita tulad nung araw na mangmang pa lang sila. Kailangan marunong ka. Ay, anak, siyempre anak kita, ako irerespeto mo, anak kita, apo kita, pero anong natutunan mo doon? Sige nga, ber. Para matuto rin ako. Kailangan ang matatanda, handa ring matuto mula sa mga bata. Sila nga itong may mga bagong karunungan. Ito naman mga bata, huwag naman kayong mahambog na akala mo nadaig nyo na yung matatanda. Share respectfully, humbly, but speak your truth. Para lahat umaasenso. Wisdom seeks more wisdom. Learn new ideas. Learn new ways. Learn from the wise. So balik tayo kay Solomon at sa ating mga sarili. Ano ang mga pinaghihingi nyo sa Diyos, mga kapatid? What do you ask of God? Natutuwa naman kaya ang Diyos sa pinaghihingi natin? Nasasabihin ng Diyos, alam mo, sa tuwa ko lang sa'yo, pati di mo hiningi, ibibigay ko. O pag magdadasal ka na, eto ka na, nagsisimula ka ng pumuwesto para dumasal, sasabihin ng Diyos, ano na naman yon? Ano na naman ang paghihigin mo sa akin ng mga walang kwenta? Sige, mahilig ka sa walang kwenta. Granted, mabuhay ka dyan, lumangoy ka sa walang kwenta. Kasi yan ang hinihingi mo. Be careful about what you ask for, because God just might give it to you. Magpakatalino kahit sa prayer life. Kung makikipag-usap nga kayo sa mayor, makikipag-usap kayo sa interviewer, magkikipag-usap kayo kung kanino, pinaplano nyo pa kung ano sasabihin nyo para tama. Ganon din sa Diyos, lalo't hihiling kayo. Kasi baka ibigay. Lord, please give me a lover. Tadang! Nagkaroon ka ng lover. Ayan, hingi ka ng hingi. Yung pala, hindi naman makakabuti sa'yo. Pinagpapatayan ka ng sigarilyo sa balat mo ni lover. Kahihingi. Akala naman ng iba talaga ang buhay nila biglang gaganda pa nagkaroon ng papa. Kung minsan, hindi ganun ha. So mag-ingat din kayo ng mga hinihingi. But to be sure, seek empowerment to serve others. Lord, biglan niyo po ako ng ganitong karunungan para makapaglingkod ako, para matulungan ko ang pamilya ko, para makatulong ako sa bayan ko. Paano naman hindi matutuwa sa inyo ang Diyos pag ano ng mga hinihiling natin? Seek empowerment to do your duty, your mission. Then improve your knowledge, your wisdom, yourself, so you could be a good child of God. Tulad ni Solomon, isipin muna natin ating kapwa, ang ating bayan, ang ating pamilya. Dahil pag umasenso naman sila, siguradong kasama rin tayo. Pero pag sarili natin ang inuna lang at yun lang inisip natin, kahit anong galing mo, pag naliligid ka ng sobrang hirap at gulo, wala rin mangyayari sa'yo. Think of the bigger picture. Learn from Solomon. Salamat, Ama, dahil marami kaming example na maaaring mapulot dito kay Solomon. Salamat po dahil ang talitalino niya na maraming bagay, pwede kaming matutumula sa Kanya. Teach us to be like Him, to ask You for the right things. Teach us to improve ourselves, to empower ourselves, our family, our community, our nation. So people from far and wide will come to us and be friends with us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid,
kung ano mga personal na application ang pwede at dapat natin gawin sa mga buhay-buhay natin mula sa ating pinag-aralan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Fruits of Wisdom. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na di buhay,
Pilipino hindi matapos ang usapan sa text. Isa sa ating kinikilalang kagandahang asal, ayaw nating tayo ang magwawakas sa anumang magandang bagay. At napakaganda yung nagte-text. Kasi nagkakaroon kayo ng communication, you have a connection. So, yung nag-thank you, sasabihin mo pa ng you are welcome. At yung nag-welcome, papadala mo pa halimbawa ng smiley na drawing. At kung ano-ano pa, kasi ayaw mo na ikaw yung hindi sasagot. Sasagot at sasagot ka pa rin, haba ng haba tuloy. Kasi ayaw nating tinatapos ang isang magandang bagay. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!